Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap ng kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Punto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tulda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Sila sa Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga hintil, kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Panginoong nagliligtas
sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tuwang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang hindi natin maunawaan? Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Simula po nung Lunes, marami ng habilin o paalaala si Jesus sa kaniyang mga alagad tungkol sa kaniyang paglisan. Inihahanda niya ang mga alagad na nakikinig at sumusunod sa kaniya sa mga araw na darating.
at natigib ng kalungkutan ang mga alagad. Sa gitna ng kalungkutang ito, pinawi ni Jesus ang kanilang nararamdaman sa pangakong may ipadadala upang maibsan ang kanilang pangungulila. Kaya nga sinabi ni Jesus, makabubuting ako ay aalis, makabubuting ako ay babalik sa Ama. Dahil kung hindi ko iyon gagawin, hindi maipadadala ang patnubay, ang Espiritu Santo na siyang magiging gabay at lakas ng mga alagad. At sa huling araw ng pagninilay nating ito, bago dumating ang maluwalhating pag-akyat ng Panginoong muling nabuhay sa langit, muli niyang inuulit ang kaniyang paalaala sa mga alagad. In a little while, sa kaunting panahon na lamang, makakasama ninyo ako, and in a little while, makikita ninyo akong muli. Ang kabuuan ng sagot ng mga alagad ay hindi namin maunawaan, sapagkat ang salita ni Jesus ay salitang galing sa langit na hindi kailanman mauunawaan ng mga taong sarado pa ang isip sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga't ang sagot ng mga alagad, hindi natin nauunawaan. Katulad ng mga Kristiyanong ng mga unang siglo, first century, tayo ngayon ay nasa 21st century. Kapareho paling pakiramdam ang ating nakikita. Hindi natin maunawaan. Marami tayong hindi maunawaan tungkol sa pag-iral ng Diyos. Marami tayong hindi maunawaan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Marami tayong hindi nauunawaan tungkol sa Espiritu Santo. Pero ang pangako ni Kristong patnubay, ang pangako ni Kristong gagabay, ay ang Espiritu ng katotohanan upang tayo'y dalhin sa kaniyang kaluwalhatian. Hindi man natin maunawaan ang mga bagay na ito dahil hindi naman tayo makalangit. Tayo'y patuloy na nabubuhay sa lupa at ang inspirasyon ng patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang siyang naggagabay sa ating maniwala at sumunod sa Kristong nagtagumpay. Kaya nga po ang sabi ni Jesus, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mula sa kalungkutan, magiging kagalakan. Siguro yung pakiramdam ng mga unang Kristiyano ay ang muling makita si Jesus. Nandoon ang kalungkutan nilang muling makapiling si Jesus na kasama nila sa paglalakbay sa loob ng 3 taon. At ito ang kanilang hinihintay, ang pag-asang si Jesus ay muling makasama at makita. Pero sabi ni Saint John Paul II, hindi naman talaga tayo iniwanan. In fact, binigyan pa tayo ng pagkakataong makaniig at palaging makasama si Kristo sa banal na Eucharistia. Ang banal na Eucharistia
ang tanda ng pagmamahal ng Diyos na siya'y kasama natin hanggang katapusan ng mundo. Kaya sa bawat misa, sa bawat banal na Eukaristiyang ating dinadaluhan, tayo'y hindi lamang nakabantay, tayo'y hindi lamang isang miron, tayo'y hindi lamang yung taong labas-masok, kung hindi tayo'y taong nakikinig at nakikipagniig kay Kristo sa banal na Eucharistia. Mas nabubuo, mas nagkakaroon ng halaga at saysay ang iyong pagsisimba kung ikaw ay nakikiisa sa banal na Eucharistiyang iniwanan ni Kristo. The longing for Christ ay binibigyan ng kasagutan ng banal na Eucharistiyang ginagawa natin upang masanay na tayo kapag tayo'y nasa kalangitan. Ang kalungkutang nararamdaman natin sa ngayon ay bahagi ng buhay. Bahagi ng kalungkutang ibinibigay ng mundo na hindi kailanman makapagbibigay ng tumpak at saktong kaligayahan. Tanging ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa piling ni Kristo. At ito yung ating pinagtsatsagaan. Ito yung ating inaasahan na sa kabila ng ating pagpupunyagi bilang mga Kristiyano, sa kabila ng ating pakikibaka sa mga hamon ng buhay, mananatili tayong umaasa na ang pag-ibig at awa ni Kristo ang siyang ating makakamtan sa dulo ng ating buhay. Ang hirap, kalungkutan, pasakit ay gawa ng tao. Pero ang kagalakan, pag-asa at pag-ibig ay biyaya na galing sa Diyos. Ito yung aasahan natin. Ito yung gagawin natin. Tatanggalin mo ang mga bagay na nakapagpapalungkot sa'yo, nakapagpapahirap sa'yo, nakakapagbigay sa'yo ng hindi magandang pakiramdam. Ikaw ang magdi-decide ng mga bagay na iyon. Meron nga akong nabasa na isang lalaki na lumapit sa pari. Sabi niya, Father, 49 times na po akong binabatukan ng aking kaibigan. 49 times lagi siyang binabatukan. Sinabi nung pari sa kanya, halika, lapit ka. Lumapit ang lalaki at binatukan ng pari. Ayan, pang 50 times. Bilangin mo na, 50 times na. Bakit ako binatukan, Father? Ay imaginein mo, 49 times ka nang binabatukan ng kaibigan mo, hindi mo alam ang dahilan. Dapat by this time, alam mo na kung bakit ka binabatukan. Anong ibig sabihin nun? Kung 49 times ka nang niloloko ng tao at nagtitiwala ka pa rin, kailangan mo ng panibagong batok upang ikaw ay magising. 49 times ka nang pinangangakuan. 49 times ka nang pinapaasa.
49 times ka nang sinasaktan, nananatili ka pa rin sa ganoong sitwasyon. In a little while, mababago ang lahat kung itatama mo ang iyong pananaw na nakaugnay sa salita ni Kristo. Tayo yung gumagawa kaya tayo nalulungkot. Tayo yung gumagawa kaya tayo nahihirapan. Tayo ang gumagawa kaya natin pinapayagang lokohin tayo ng iba. Huwag po kayong maging komportable sa pangloloko ng iba. Huwag kayong maging komportable sa kasinungalingan ng iba. Baguhin natin ang ating pananaw tungkol sa buhay. Na ang buhay ay dapat nakaugat kay Kristo at sa pangako ng kaniyang pag-asa. Kaya nga po sabi ni Pope Francis, huwag daw tayong malungkot kahit mahirap ang buhay. Matuto tayong ngumiti sa gitna ng kahirapan. Sapagkat ang taong mayroong kagalakan sa buhay, palaging positibo ang kaniyang nagiging pananaw. Maging positibo po tayo. At lagi nating tingnan na ang lahat ng bagay na karugtong sa kalungkutan at hirap ay palaging may kapalit na kagalakan. We are always looking for hope and looking for joy na matatagpuan lang natin sa makapangyarihang pangalan ng ating Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang mga lakas sa panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan, naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas ng nakakapangginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makakatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsiupo muna ang lahat. Alleluia. 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 Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik nang ang poon ay tumindig bilang hukbo natin. Alleluia. 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 Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pinagmumula ng ating kagalakan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may magmabahala pagkat kapiling ako tuwina. Di na mag-iisa, mangangamba, mangungulila. Kayo'y aking hinango, muling sinumyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwina. Kahit anong dilim, anong lagim ng tatahakin, ayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyo tapat at tunay. Kailan pa man magmabahala hanggat kapiling ako tuwina. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang aming kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.